At saka nakikita yan sa mata. Kahit acting lang, nakikita yan sa mata, sa kilos. Before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, pang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video ay napanood po natin ang ilan sa mga behind the scene videos and photos na naganap kung saan ay bidang-bida na naman itong si Miss Catherine Bernardo sa isang preview groundbreaking na mga pangyayari dito sa isang sikat na fashion week. Catherine Bernardo authenticity in the creation of her own work and her very self make her the perfect muse for previous vision this year. Fashion Magazine Preview held its annual ball on Friday, September 6 at the Marriott Grand Ballroom in Pasay City. The glamorous affair brought together stars and personalities from different industries and generation, all making statement on the nude carpet in their nude looks. Kung mapapansin po ninyo, yung kanilang tema, yung tema po ng Preview Magazine, it's about nude. Puro parang mga mga light brown, ganyan. So ganun po yung kanilang tema. The highlights of the evening was Catherine Bernardo, who stole everyone's attention with her stunning skin tone ensemble by a Filipino fashion designer, Mark Baumgartner. Grabe, napaka galing na isang fashion designer. Pilipino yan Si Miss Catherine kasi is hindi po yan kumukuha ng mga international. Mas gusto niya talaga yung local na nagbibihis sa kanya kasi nga naman 'di ba parang this is gonna be a big opportunity for all the fashion designer na talaga mabigyan sila ng chance na mabihisang isang Asia superstar na si Miss Catherine Bernardo. So in her post sa kanyang IG ay talagang pinakita ni Miss Catherine Bernardo na lahat ng attention of those people who gathered on that place is talagang nakuha niya yung attention. For Bernardo being amusement, showing all aspect of herself and helping others see that we're all just human. She embraced this concept as she worked on becoming more confident in who I am and how people see me. Sa isang editor or preview editor-in-chief, March Ramos Clemente wanted to highlight the values of authenticity and diversity through this year's skin theme, which she noted as long as been focus of the magazine. She said, the magazine has always championed fashion as a universe experience meant for everyone to enjoy. So, talaga namang they encourage lahat ng mga celebrities na talagang naroroon. Talagang nakita natin na talagang kitang-kita natin that they're really excited para dito sa event na to. But, bago po tayo magpatuloy, narito naman ang ilan, katulad ng ating pong nasagap na itong si Mr. Isa sa mga nasasabi natin na rin, nandun din kasi siya sa Preview Magazine na ball So natanong po siya patungkol po dun sa kung ano ang kanyang perception or assessment patungkol po sa mga nababalita tungkol dito kay Catherine at Alden. Panoorin natin ito. Daw si Catherine at Alden Richards. Narinig ko nga yan. Nakikita yan sa mata. At saka nakikita yan sa mata. Kahit acting lang, nakikita yan sa mata, sa kilos. Siyempre, obserbahan natin pag umaten sila ng mga premiere o ng mga black screening, di ba? Madali naman makita yan. And ang feeling ko naman, both Alden and Catherine ay wala namang mga reputasyon na mga sinungaling na tao. So I'm pretty sure aamin naman sila kung totoo. According to Mr. Sweet John Lapus, bilang isa sa pinakamatagal na sa showbiz, ay sinabi niya na nakikita niya na at nababalitaan niya at nakakarating sa kanya ang mga balita patungkol kay Catherine at Alden Richards. At isa lang ang kanya na komento na ang lahat naman daw niyan ay hindi rin maitatago. Lagi pong makikita yun sa mga actions, sa mga galawan nila at sa mga tinginan nila. And hindi naman niya po dinideny na talagang merong spark at meron pong something special na namumuo dito po base po sa kanyang statement if you're going to read between the lines. Sabi niya kung ano man yung nangyayari ngayon is nakakatulong din yun para po dun sa magandang outcome ng kanilang movie. Kaya naman
abang-abang na lang tayo sa mga panibagong pang-updates. And for that, narito naman ang ilan sa mga comment at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. So magko-comment po kayo. Sabi ni Ma'am Shebergy, "Hi Ma'am Dars, thanks again for updates. God bless you more. Nawa hindi ka magsawa sa pag-update about Kat din. Ma'am Dars, may bago na naman si Miss Katrina preview. Ma'am Dars, ask ko lang sa Itbulaga, TV5, GMA, ABS-CBN, pinagsama-sama na ba? Bakit si Julia and Joshua noon promote nila ang movie nila, nag-guest sila sa Itbulaga?" Kasi nga po, 'di ba, parang may collaboration na kasi ang ang GMA at ang ABS-CBN. So, meron din mga chance na itong si Joshua ay gumawa po ng teleserye kasama si Gabby Garcia na taga GMA na napapanood din sa GMA panghapon po yun. And collaboration po nila, kaya nga po ang It's Showtime ay napapanood sa GMA. Ganun po yun. So, may possible talaga na makikita natin sila doon po sa network na yun dahil may permiso po yun ng kanilang mga boss. Sabi ni Miss Ruth Tanyag, "That's true Miss Dar, hanggang pangarap na lang sila. Hindi para pagyagan ng GMA ang A-star nila sa mga ganyang klase ng movie at siguradong hindi rin papayag si Alden. Napaka-wholesome ni Alden tapos papayagan na gumawa ng ganoong klase ng movie. Naputyo-putyo lang at pati mga leading ladies, imagine niyo na lang na pangarap nyo na si Alden, ang leading man nyo. Kalurky kayo." True. Diba, ang dami kasi. Si Miss Angelique Kang, isa rin yan sa mga parang nagbigay din po ng kanyang pagnanais na gustong makasama si Alden Richards sa isang malaking project. Pero katulad po ng aking opinion nung last update ko po sa inyo, na depende po yun sa boss po ng mga GMA kung papayagan talaga nila si Alden na isa sa mga A-lister star nila ng GMA tapos magawa ng isang pang-Viva Max, 'di ba? Parang ang nakakalurky naman talaga yung mga ganun. At talaga masasabi mong mangarap na lang talaga sila ng gising dahil hindi po mangyayari yun. Minsan na hinagap na imahinasyon natin, hindi mangyayari yun. Sabi naman po ni Miss Because Channel, "Feeling ko kaya napili ng mga Viva Max lady si Alden kasi malinis at mabango. Bilang ang trabaho nila involves too much skin-to-skin contact, kaya pipili talaga sila ng somebody who put strong importance in hygiene. Pero ang i-partner si Alden with them in their kind of projects, that's far-fetched." True. Diba? Totoo po yan kasi talagang ang pang-Viva Max, ang tawag kasi dati sa mga panahon ng mga 80s, ngayon, ang tawag yun mga bold movies. Pero ngayon, mas pinaganda Viva Max. Diba? Hindi ko alam bakit biglang, kasi syempre nagkakaroon ng parang nagbabago yung mga terminologies na ginagamit, but still, ganun pa din ang tema. Sabi naman po ni Ma'am Elizabeth, "Hi Miss Darreds, remember me from France? Well, matagal-tagal din akong hindi nag-comment sa mga post mo. But now, I broke my silence." Yung nanghula sa Kat din sa OG Diaz na hindi sila magkakatuluyan, never akong naniwala sa mga hulang niyang palpak. Diyos lamang ang nakakaalam ng destiny nating mga tao. At isa pa si Jobert, halata naman na ayaw niya sa love team ng Kat din dahil maka-DJ siya. Papuri-puri OA kunwari kay Alden. Anyway, para sa akin, mayroon na talaga silang relasyon. Kilig to the max talaga sila. Sorry na lang sa mga bitter na mga bashers nila. Basta tayo, Miss Darreds, ay Kat din forever. God bless you, Miss Darreds. Thank you, Ma'am Elizabeth. Our subscribers and viewers all the way from France. Ayan, shoutout natin lahat ng mga Kat din fans sa France. Abang-abang po tayo. Hindi ko lang alam kung meron pong pa-black screening dyan sa France kasi may mga part of the country na talagang yung mga pwede na mapanood yung country, yung HLA nagkakandak na po sila para magkaroon po ng black screening. Sabi ni Mr. Renato, "These are fans that are confused of what they are see or even read on many articles. Sadly, ito yung mga fans na tinawag kong mahina pa ang analytical skills. Nakikita naman nila na clearly, pero doon pa rin sa mismo sa bibig ni Alden ang Kat ang confirmation. Bakit kailangan ng ganun? Gusto nga ng private love life ng Kat din, ipagdamot pa ba natin sa kanila? Naawa ko at natatawa. At the same time, ano ba ang kaibahan sa aaminin in public sa showing openly in public, 'di ba? Parehas lang naman. Gustong makita kung anong totoo estado sa relasyon. Pinapakita naman nila Alden at Kat. True naman, 'di ba? Kasi ngayon kasi mga tao na parang bago sila maniwala,
they wanted to see, no, nung mga evidence. Meron din naman mga tao na maniniwala muna, tapos pag nakita, that's the time na talagang totally kukomit na talaga nilang they believe. Or may mga ganong kasing klaseng tao, hindi mo sila basta-basta mapapaniwala sa mga hearsay lang, na mas gusto talaga nilang may evidence. Ayan, sabi niya pa, makita kung ano to sa estado ng relasyon. Pinapakita naman nila Alden at Kat. Kailangan pa ba magsalita? Sa palagay hindi kailangan. Pero ito tayo paulit-ulit sa salita. Resibo. Ayan, nasa harapan na. Pero patuloy na walang we as fans don't need a rocket scientist to understand what is their actuation. Simply look them in their eyes, you will find the answer. Ayan. Katulad ng sinabi po ni Mr. John Lapus, diba? Sa mata nakikita, no? Sa mga actuation. Sabi ni Annabelle Garde, naku Miss Dars, mangarap na lang sila, siguro naman di nabababa sa level nila si Alden. Alden Richards na yan, no? At saka nakakarating si Alden sa pinaka-top priority ng GMA na di siya dumaan sa mga pa-sexy na palabas. Magaling na aktor talaga si Alden, kaya siya tumagal at isa sa pinaka sikat na aktor sa kanyang henerasyon. Thank you Miss Darts at sa mga walang sawang pag-update sa amin sa mga ganap ng Kat din. More powers. Ayan, thank you so much Ma'am si Annabelle Garde sa inyo pong mainit na pag-comment at mainit na support para po sa ating channel and as well as sa Kat din. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching guys. God bless everyone!